Nagsimula ang kwento sa isang matandang mangingisda na nagninating ng kanyang mga lambat, nang biglang umusok ang sasakyan sa kanyang harapan na nakaparada. Sumabog ang sasakyan at agad siyang humingi ng tulong. Samantala sa isang professional boxing match ng mga babae at ang bawat fighters ay pumasok sa arena. Ang babaeng ito na pinangalanang Ran, siya ay napakahusay at walang talo sa 3 laban at ngayong gabi nanalo siya sa unang round. Ang kanyang coach na si Tabata ay pinuri ng Japanese boxing director. Nilapitan ni Tabata si Ran at sinabing magpahinga na siya. Pagkatapos si Ran ay bumalik sa gym ni Tabata, dahil doon din siya nakatira. Kinabukasan ang gym ni Tabata ay nahihirapan sa pagbayad ng singil sa kuryente. Nang biglang tumunog ang telepono mula sa pulis, si Ran ay nagulat sa tawag. Dahil nakatanggap siya ng madilim at malungkot na balita, lumalabas na ang sumabog na kotse sa daungan ay sa kanyang nakababatang kapatid na si Yuzuki. Si Detective Suzuki sinabi na ang isang student card ay natagpuan sa kotse. Sinabi ng polis na ayon sa forensics ang kotse ay sinabuyan ng pabango at saka sinunog mula sa loob. Iniisip nila na nagpakamatay si Yuzuki, ngunit si Ran ay hindi naniniwala dito. Si Captain Oishi ang chief detective ang nagdala ng resulta ng DNA test. Ang resulta ay 79% na tumpak ito ay ang kapatid na babae ni Ran. Nakita din ang kanyang cellphone sa kotse si Ran ay hindi pa rin makapaniwala. Ngunit nang tingnan ni Ran ang katawan, si Ran ay kumbinsido na hindi ito ang kanyang kapatid na babae. Dahil ang mga ngipin sa kanang itaas ay pahiga. Sinubukan ng pulis na bigyan siya ng pangunawa. Binigyan siya ni Kapitan Oishi na tanggapin ang katotohanan ngunit hindi ito tinanggap ni Ran at umalis ng silid. Nagalit si Ran sa hindi pagpapalam sa kanya tungkol sa DNA test ng kanyang kapatid. Ngunit pinagsabihan si Ran ng kanyang tiyuhin na inabandona ni Ran ang kanyang kapatid na babae. Dahil sa mga salitang ito ay nagalit si Ran at umalis. Si Ran ay nakipagkita sa kanyang coach. Ang coach ay nag-alok ng kanyang pakikiramay. Sinabi ni Ran na ang kanyang kapatid na babae ay dumating sa gym na may dalang pagkain noong nakaraan. Nakuha ni Yuzuki ang pagkain pagkatapos mag-donate ng dugo. Hindi maganda ang buhay nila, minsan kapag lasing ang tiyuhin nila ay sinasaktan siya. Si Ran ay nangako na kung siya ang mag-champion ay uupa sila ng apartment at titira ng magkasama. Pagkatapos ay hinimok siya ng kanyang coach na magpatuloy sa kanyang buhay. Si Ran ay pumunta sa bahay ng kanyang tiyahin at inayos ang mga gamit ng kanyang kapatid. Nang hindi sinasadyang nakakita siya ng isang ID card mula sa isang corporation. Noong araw na iyon nalaman na ang corporation office district at isang luxury mall. Noong una ay natarante si Ran sa pagpasok sa pinto at napagtanto niya na ang card ang susi. Pumasok si Ran sa loob, habang patuloy siya na pumasok ay hindi pa pala bukas ang club. Ang mga waiter ay abala sa paglilinis ng lugar. Tinanong siya ng mga bodyguard kung paano siya nakapasok. Hindi nila narinig ang sinabi ni Ran at walang pakandengan na pinalayas siya. Ang isang malaking lalaki na nagngangalang Kito tinanong kung ano ang nangyari. Ipinakita sa kanya ni Ran ang larawan ng kanyang kapatid pero pinalayas pa rin siya. Si Ran nilabanan at pinakita ang ID card niya pero tinapon lang ng lalaki. Sabi ng lalaking ito bakit daw siya naghahanap ng patay. Pero hindi sinabi ni Ran na patay na ang kapatid niya kaya naghinala siya. Ang malaking lalaki ay nagalit at binugbog si Ran na humantong sa pagkawalang malay ni Ran. Pinainom siya ng droga pagkatapos ay itinapon siya. Nang magising si Ran nasa kwarto siya ng kakaibang lalaki na abala sa computer. Sabi ng lalaking ito na nakadroga si Ran at halos hindi na siya nakaligtas. Buti na lang may antidote siya at nailigtas siya. Ang lalaki ay si Narusa at ipinakita niya kay Ran ang isang video ng kanyang kapatid. Ang video ay kinuha 3 araw pagkatapos ng balita ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Ibig sabihin ay maaaring buhay pa ang kanyang kapatid. Sinabi ni Narusa na kung pekein nila ang kanyang kamatayan ay napakahalaga niya sa kanila. Si Narusa ay nagpaliwanag din kung ano ang Junin Group, isang sikat na kumpanya at ang mga pinuno nito ay nagmula sa marangal na uri ng Japanese Empire. Ang club na pinasukan niya kanina ay club para lang sa mga mayayamang miyembro. Alam ni Narusa na madalas pumunta ang kapatid niya sa nightclub nitong mga nakaraang buwan habang nagtatrabaho siya bilang waitress. Ipinaliwanag ni Narusa na ang kumpanyang iyon ay mukhang isang ordinaryong corporate company mula sa labas. Ngunit ang kanilang pera ay galing sa underground, isang modernong free-fighting venue. Ang mga mandirigma ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo.
Noong nakaraan ay nabangkarot ang gym ng kanyang ama kaya inalok ang kanyang ama para maging isang underground fighter para mabayaran ang kanyang mga utang. Ang kanyang ama ay dating Brazilian Jiu-Jitsu champion, ngunit isang araw ay nalunod siya sa isang ilog. Sinabi ng pulis na lasing siya at nahulog, ngunit alam ni Narusa na hindi na umiinom ang kanyang ama. Mula noon si Narusa ay desididong sirain ang kumpanyang iyon. Si Ran ay handang tumulong sa kanya. Habang sa isang board of directors meeting, ang ilan sa mga dumalo ay mga opisyal ng kumpanya. Siya ay isang deputy director na si Sir Aishi na kasalukuyang chairman at pansamantalang pinuno. Pagkatapos ang matandang pinuno kamakailan ay namatay. Sa lalong madaling panahon ang pulong ay nagsimula, dapat nilang malaman kung sino ang susuportahan. Dumating din si Nick Ado ang direktor ng Free Battle Arena. Dumating si Sir Aishi upang makita si Nick Ado. Nais ni Sir Aishi na tumutok si Nick Ado sa paggawa ng isang maraming pera mula sa arena. Dapat siyang gumawa ng paraan para madagdagan muli ang kanyang pera. Si Nick Ado ay matagal nang nagtatrabaho sa pamilyang ito, siya ay isang ambisyosong dating manlalaban. Ang ebidensya ng video na nakuha ni Ran mula kay Narusa ay dinala ito kay Detective Mazado at Captain Oishi. Ngunit sinabi nila na ito ay hindi sapat bilang ebidensya, ito maaring na-edit na. Ang ebidensya ay malinaw, ngunit tinanggihan pa rin ng pulis. Si Ran ay galit at nangako na hahanapin ang ebidensya sa pamamagitan ng kanyang sarili. Sa huli si Detective Mazado ay humingi ng tulong sa kanyang kasamahan na si Handa sa pagkuha ng forensic report. Noong gabing iyon ay nagdesisyon si Ran na aalis siya ng gym para hanapin ang kanyang kapatid na babae. Sa umaga dumating ang coach sa opisina niya, nakita niya ang boxing glove at lihan mula kay Ran. Humingi siya ng tawad, at kung babalik siya susuotin niya muli ang boxing glove. Samantala sa arena si Kito na isang defending champion sa arena ay binubugbog ang kanyang kalaban. Maya-maya ang deputy director na si Sir Aishi ay dumating sa lugar at gusto niyang suriin ang kondisyon ng arena. Hindi inaasahan ni Sir Aishi na ang lugar na ito ay isang lugar na kumikita ng pera. Narinig niyang bumili si Nick Ado ng isang malaking lupa sa gilid ng bayan at binalaan siya na huwag subukang magbukas ng isang negosyo tulad ng fighting arena. Alam ni Sir Aishi na si Nick Ado ay may malalaking ambisyon kaya lalo siyang nag-ingat sa lalaking ito. Sa isang tindahan ng pagkukumpuni at pagbebenta ng motorsiklo sa labas ng bayan, isang grupo ng mga lalaki ang pumasok dala ang motorsiklo na gusto nilang ibenta. Pagkatapos na tiningnan ng may-ari ng workshop na nagngangalang Kamiya ay tinanggihan niya ito. Dahil ninakaw ang motorsiklong dala ng grupo ng mga lalaki. Kaya gustong pumunta ng mga lalaking ito sa ibang lugar. Pinigilan sila ni Kamiya at tumawag ng pulis, gusto siyang bugbugin ng mga lalaking ito. Ngunit nagkamali sila dahil si Kamiya ay isang martial arts expert. Maya-maya may pumasok na babae doon at ito ay si Ran. Sinabi niya sa kanya ang nangyari sa kanyang kapatid. Si Kamiya pala ang ex-boyfriend niya, 3 taon na silang hindi nagkita. Si Ran na maaaring humingi ng tulong kay Kamiya. Humingi siya ng tulong sa pulis ngunit walang saysay. Naninirahan si Kamiya sa workshop na ito, dinala siya ni Kamiya sa isang lumang bus na ginawang silid. Si Ran ay maaaring manatili dito saglit, habang si Narusa ay sumusubaybay at naghahanap ng ebidensya sa kumpanya. Nagawa niyang matunten ang kanang kamay ni Nick Ado. Habang si Ran ay nasa bus na nakatingin siya sa isang pares ng knuckle braces. Biglang pumasok si Kamiya at sinabing habarin niya ang knuckle brace. Ang dahilan kung bakit sila naghiwalay si Kamiya ay dating kriminal dahil dito. Niyaya niya si Ran para kumain sa labas, sinabi sa kanya ni Ran na may kasama siyang tutulong sa kanya na matunten si Yuzuki. Si Narusa na matapang na sinundan si Azuma sa isang taxi. Habang si Ran na nakatulog ay tinawag ni Narusa at binigay niya sa kanya ang address. Hiniram niya ang motorsiklo ni Kamiya at umalis na sila. Nasa harap na sila ng pabrika, naghihinala si Narusa na si Azuma ay nakikipag-deal ng drugs sa utos ng kanyang amo na si Nick Ado. Ang lalaki ay nasa loob na, si Ran na hindi nag-aksaya ng oras ay pumasok sa isang pabrika. Sinabi ni Ran kay Narusa na maghintay habang siya ay bababa para maghanap ng ebidensya. Si Ran ay pumasok sa loob at nakita ang isang lalaking nagngangalang Azuma na nakikipagkalakalan ng droga sa isang nagngangalang Naga. Bukod sa droga si Naga ay distributor din ng mga babae na kanilang niloko at bina-blackmail at ibinenta. Si Ran na muntik ng mahuli, ngunit nahuli siya ng isang gwardya, na walang pagpipilian ang babae ay lumaban at ang kanyang mga kasanayan sa kamao ay napatunayan.
Dahil sa sobrang dami ng kalaban, nahaharap si Ran sa panganib. Sa kabutihang palad ay dumating si Kamiya upang tumulong at si Narusa ay may kakayahan din. Dahil ang kanyang ama ay isang dating fighter, dumating si Azuma para atakihin si Ran. Hindi siya makakatakas ngayon, buti na lang at dinala ni Ran ang knuckle niya. Nahulaan ni Azuma ang pagkakakilanlan niya na siya ang kapatid ni Yuzuki. Si Ran ay napaatras, buti na lang dumating si Kamiya para tulungan siya. Bago umalis si Narusa may kinuha sa katawan ni Azuma. Si Ran na may mga sugat kinuha ni Kamiya, naramdaman din ni Ran na masyadong delikado ang aksyong ito. Naisip niya ang nakaraan nang sabihin ni Yuzuki kung may nangyari sa kanya ay hindi na siya mabubuhay. Mas kumbinsido si Ran na buhay pa ang kanyang kapatid. Sa police station, si Handa ay nakuha niya ang forensic records ni Yuzuki mula sa kanyang kaibigan sa forensics. Gaya ng inaasahan na ang katawan ay hindi kay Yuzuki. Ang tanong ay kung bakit piniki ni Commander Oishi ang DNA records. Sinabi ni Handa na napaka-unique ang blood type ni Yuzuki na tinatawag na Iranal, iilan lang ang tao sa mundo ang may ganitong blood type at tinatawag ding itong golden blood. Pagkadating ni Captain Oishi, humingi ng tawad si Handa, hindi na siya makakapunta dahil sa sobrang takot. Pero si Detective Masado ay gusto pa niyang imbestigahan ito. Habang si Ran ay ginagamot ni Kamiya, ang balitang maayos din ang kanyang kaibigan na si Narusa at nakakuha siya ng clue tungkol kay Yuzuki. Sa totoo si Kamiya ay labis na nag-aalala kay Ran, natatakot siya sa kung ano ang mangyayari kay Ran. Si Nick Edo ay galit na makakuha ng report kay Azuma na hindi kaya ng buong gang nila mahuli ang 3 tao. Lumabas na kasama si Commander Oishi sa gang ni Nick Edo, sinaway ni Sir Aishi itong si Commander Oishi dahil malaki ang dinayad sa kanya. Nagbanta din si Nick Edo kung hindi makakatrabaho si Commander Oishi ay hahanap si Nick Edo ng ibang pulis na papalit sa kanyang gawain. Ang gawain na ito ay upang tapusin si Ran o kunin siya upang makipaglaban sa arena. Inayos nila ang laban ni Ran laban kay Kito. Si Narusa ay dumating sa workshop ni Kamiya. Nagawa niyang ibalik ang mga mensahe sa telepono ni Ran. Sa mga ebidensyang ito maaaring na silang magsumbong sa pulis nang biglang may tumawag sa numero. Si Ran nagpasya na sagutin ito, ang tawag ay mula kay Azuma. Papayagan nila itong makipagkita sa kanyang kapatid sa kondisyon na ibabalik ang kanyang cellphone at lahat ng mga larawan na kinuha. Kung siya ay pumunta sa istasyon ng pulisya at iniulat ang lahat ito si Yuzuki ay mamamatay. Ibinigay ni Azuma ang address, si Ran ay dumating sa lugar ng pabrika sa isang daungan. Habang naghihintay si Azuma sa kanya, ibabalik nila ang kanyang kapatid na babae kung lumaban siya sa underground arena. Ang kanyang kalaban ay si Kito, kung manalo siya ibabalik nila ang kapatid niya. Kapag natalo siya ang kanyang kapatid na babae ay hawak na nila magpakailanman. Si Ran tinanong kung nasaan ang kanyang kapatid, si Yuzuki ay nasa kotse na at ang kotse ay pinaandar ni Azuma. Sinabi niya na maaari siyang magsanay ng 2 linggo para maghanda ng mas mabuti. Pinahintulutan si Ran na gamitin ang kanyang knuckles, kung magsumbong siya sa pulis hindi na niya makikita ang kanyang kapatid na babae. Sinabi ito ni Ran kay Kamiya, kaya si Kamiya ay lubhang nababalisa at nag-aalala na walang paraan na manalo si Ran sa laban. Iba naman ang opinyon ni Narusa sa cellphone ni Azuma, nakahanap siya ng record ng mga pangalan at beat. Si Kamiya na nag-aalala kay Ran, nagalit kay Narusa, dahil masyado itong delikado. Sinabi ni Ran para sa kapatid niya ay gagawin niya ang lahat kahit lalaban siya. Si Detective Masado ay dumating sa gym ni Tabata para makita si Ran, pero wala na doon si Ran. Ipinakita sa kanya ni Tabata ang mensahe ni Ran bago siya umalis. Habang palabas siya ng gym may isang binata na naghihintay sa kanya, ang binata pala ay si Narusa, upang magbigay impormasyon tungkol sa kaso ni Yuzuki. Nagsasanay si Ran na mag-isa, si Kamiya ay hindi makapag-focus sa kanyang trabaho. Sa wakas ay nagpasya si Kamiya na tumulong kay Ran at nagsimulang magbato sa kanya ng mga bato. Sa underground arena ay walang mga patakaran at ang kanyang mga kalaban ay ibang-iba. Kailangan nila ng isang plano upang manalo, tutulungan niya itong magsanay. Sinalakay siya ni Kamiya at nagsimulang mag-training. Si Ran ay dating manlalaban ay gustong gamitin ang kanyang bilis laban sa kanya para mapagod siya. Nagsanay si Ran ng mabuti, at hindi nagsayang ng mga oras sa kanyang pagsasanay. Nang nalalapit na ang araw ng labanan gumawa si Kamiya ng isusuot niya sa araw ng laban. Kaya naman si Nick Edo ay hawak si Yuzuki, sinadya nilang ibenta ang babaeng ito.
Ngunit matapos malaman na bihira ang kanyang dugo ay nagkaroon sila ng ibang intensyon na nagkataon lang na ang matandang direktor ng kumpanya na pumanaw na ay may dugong kapareho kay Yuzuki. Dahil ang kumpanya gumamit ng gintong dugo bilang password para sa kanilang mga sekretong account at ang dugo ni Yuzuki ay tumugma dito. Nais ni Nikaido na looban ang secret account ng kumpanya. Habang si Detective Masado ay pumunta sa bahay ni Narusa, ipinakita ni Narusa ang lahat ng ebidensya ng mga krimen ng kumpanya. Kahit ma-access ni Narusa ang lokasyon ng sikretong lugar ng underground arena, gusto ni Masado na magsumbong sa opisina at magdadala siya ng warrant. Binalaan siya ni Narusa na may mga traidor sa police force na tumutulong sa kumpanya. Dumating na ang araw ng laban, ang dalawa ay lihim na pumasok. Habang si Ran kasama si Kamiya ay dumating na sa club. Sa wakas ay nakarating na sila sa garage arena. Ang club ay isang direktang daan sa ilalim na underground arena. Lahat ng mga spectators ay naghihintay sa labang ito. Si Azuma ay nagsumbong sa kanyang amo na nakahanda na ang lahat. Nakarating ang dalawang lalaki sa lugar pero sa kasamaang palad walang signal doon. Ang dalawang lalaki ay nagpatuloy sa paglipat patungo sa server room at nakapasok sila. Si Narusa nagawang hanapin ang main server na kakopyahin niya ang data at simulan ang proseso. Si Masado ay gumagalaw na rin siya, susubukan niyang maghanap ng ibang ebidensya. Habang si Kamiya ay tinulungan si Ran na maghanda. Sinabi ni Kamiya kay Ran na manatiling nakatutok sa laban, huwag kalimutang gamitin ang kanyang bilis. Nag-utos si Nikaido na simulan na ang laban. Si Kito ay 2 taon na walang talo sa arena. Ang kanyang kalaban ay isang babaeng boksingero na gustong iligtas ang kanyang kapatid. Ang bawat fighters ay handa at nagsimula na ang laban. Si Ran ay nakapuko sa kanyang laban, ngunit mukhang na maliit ni Kito si Ran. Sa kanyang bilis sinimulan ni Ran na saktan si Kito ngunit walang silbi. Gumaan ang malakas na lakas ni Kito, kaya si Ran ay napaatras. Si Ran ay ayaw sumuko, at napahagulgol ang lahat at naghiyawan na umaasang matatalo si Ran pero nagawa pa rin niyang lumaban. Ginamit ni Kito ang bigat ng katawan niya at sinabi niya kay Ran na magpapakasaya muna siya bago tapusin si Ran. Si Kamiya ay sumigaw mula sa labas na para gamitin ni Ran ang kanyang mga binti at tuhod maging ang kanyang ulo at siko. Sa wakas si Ran ay nakawala kay Kito at nagawang humarap gamit ang kanyang mga nakaluhod na kamao hanggang sa matamba si Kito. Sinipan ni Ran ang lalaki at galit na sumigaw si Kamiya na tumigil na. Saka sumigaw ang mga manonood na naghihikayat na tapusin si Kito. Ngunit napagtanto ni Ran na hindi siya ang killer. Samantala gusto ni Masado na kunin ang isa sa security camera sa main hard drive. Nang biglang tumunog ang radyo, may paparating na mag-check sa server room, buti na lang nakuha ni Masado ang hard drive. Ngunit biglang tinutukan si Masado at ito ay si Commander Oishi. Pinagalitan siya dahil ang kasong ito ay sarado na at bakit siya nagpumilit. Sumagot si Masado na pulis siya at tinapos si Masado. Si Narusa ay nakatanaw lang mula sa malayo. Pumasok si Nikaido sa arena at inutusan si Ran na tapusin si Kito. Ang laban ay matatapos lang kung may mamatay. Si Ran ay tumanggi, ngunit si Nikaido pinatay ang sarili niyang tao gamit ang kanyang espada. Si Ran ay nagalit kaya si Nikaido ay kailangang panatilihin ang kanyang pangako. Ang tusong si Nikaido ay tumanggi, dahil si Ran ay hindi pinatay ang kanyang kalaban. Kaya ang kanyang pangako ay nawalan ng bisa. Si Ran ay gustong lumaban ngunit ang kanyang lakas ay nawala. Si Nikaido ay natatawa sa kanya, dahil si Ran ay hindi na talaga makalaban. Nang pumasok si Azuma at sinabi sa kanyang amo na paparating na ang mga pulis. Umalis si Nikaido na nagutos kay Azuma na tapusin si Ran at ang kaibigan niya. Ngunit nakarating doon si Narusa at mabilis niyang sinira ang lock at nakapasok na sila sa arena. Ngunit si Azuma ay naghihintay na, walang pagpipilian kailangan nilang lumaban para makaalis dito. Buti na lang nahawakan ni Kamiya ang elevator at sinabihan silang sumakay at nakarating ang pulis doon. Galit na galit si Deputy Director Sir Aishii dahil sa gulo sa underground arena. Dahil dito ibinalita sa media ang nangyari sa arena. Kasalukuyang tinutunton ng mga pulis ang 2 lalaki at isang babae na nakunan ng CCTV. Si Handa na hindi nakatiis na makita si Masado na namatay, nakipagkita siya kay Commander Oishi at ipinakita ang resulta ng DNA test. Alam na niya na si Oishi ay minapula ang kaso ni Yuzuki. Kung hindi niya isuko ang sarili niya, si Handa ang gagawa nito. Nagalit si Oishi at pinagbantaan si Handa. Si Oishi ay lumabas sa kanyang opisina, gusto niyang tawagan si Azuma para sa update pero walang sumasagot.
Nang may biglang dumaan at sinugatan ang kamay niya gamit ang malakas na lason. Habang napilitang magtago sina Ran, Kamiya at Narusa, nang biglang may tunog, nagtiningnan ito ni Kamiya biglang siyang inatake. Ito ay ang mga tauhan ni Nikaido, na nagawa nilang masugatan si Kamiya. Ang lugar ay nakalock mula sa labas, at si Ran at Narusa ay sinubukan na buksan ito. Si Kamiya ay nasugatan na sa leeg, si Narusa ay tumawag agad ng tulong. Si Kamiya ay sinabihan si Ran na umalis na dahil si Yuzuki ay naghihintay sa kanya. Nang maglaon inatake ni Ran ang isa sa mga tauhan ni Nikaido upang malaman ang kinaroroonan ng kanyang boss. Sinabihan siyang kontaken ang kanyang boss at tingnan ang kanyang secret account at ito ay na-deactivated na. Ibibigay nila muli ang code kapalit ni Yuzuki. Si Nikaido ay pumayag sa alok at sinabi ang lokasyon. Samantala si Handa na nasa opisina pa ay biglang nakatanggap ng email. Ang taong ito na sinasabing pinangalan ng Narusa ay may ebidensya siya sa mga krimen ng kumpanya. Lahat ng ebidensya ay nakakabit sa silid malapit sa daungan. Ito ang lihim na punong himpilan ni Nikaido na konektado sa isang silid sa ilalim ng lupa. Dinala ni Azuma si Ran sa loob at naghihintay sa kanya si Yuzuki. Pinatay ang mga ilaw kaya napalingon si Azuma upang atakihin siya. Ang mga kamay ni Nikaido ay nasa leeg ni Yuzuki. Tumanggi siya na isuko ang kapatid ni Ran. Gusto niyang makipagduel kay Ran. Dahil dito tinanggap ni Ran ang hamon. Kung matatalo siya nito ibabalik niya ang kanyang kapatid na babae. Sinalakay siya ni Ran, ngunit si Nikaido ay isang pro fighter. Nahirapan si Ran na labanan ang lalaki. Sinubukan ng babae ang lahat pero patuloy siyang binugbog. Sumigaw si Yuzuki na itigil na ito, si Ran ay pagod na. Si Nikaido ay galit dahil sa sinira ni Ran ang kanyang mga plano. Inutusan ni Nikaido si Azuma na tapusin ang dalawang babae. Ngunit naagaw ni Yuzuki ang kanyang baril at binaril niya si Nikaido. Ang kanyang balikat ay nataman, kinuha ni Ran ang kanyang knuckle. Sa kanyang huling lakas, nais ni Ran na tapusin si Nikaido, ngunit naiisip niya na hindi siya mamamatay tao. Ang dalawang magkapatid ay nagsama matapos ang mga pangyayari. Ang mga pulis ay dumating na pinamumunuan ni Handa. 6 na buwan makalipas ay dumating si Yuzuki para manood ng laban ng kanyang kapatid at nakabawi na rin si Kamiya. Si Ran ay bumalik sa ring at muling sinimulan ang kanyang karera bilang isang baguhang boksingero. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.